Bayan, guilty si Chief Justice Renato Corona at dapat na siyang matanggal sa kanyang tungkulin. Ito makasaysayang hatol ng Senado matapos ang halos 5 buwang impeachment trial. At live mula sa Senado nagpapatrol si Ryan Chua. Ano ngayon ang latest na kalagayan dyan sa Senado matapos ang impeachment trial? Kamusta na ang mood yan, Ryan? Sa mga oras na ito, kabayan, nagsisiuwian na yung mga nanood sa gallery kanina nung makasaysayang pagpababa ng hatol kay Chief Justice Renato Corona. Sa ngayon ay nagkakagulo pa ang media kumukuha ng reaksyon ng magkabilang panig, ang prosekusyon at depensa at ng mga senador matapos nga itong pagboto kanina. Ang resulta, kabayan, 20 senador ang bumoto para sa conviction ni Chief Justice Renato Corona, kabilang ang presiding judge na si Senador Juan Ponce Enrile at 3 naman ang bumoto para sa acquittal. Ito ang resulta ng botohan nila, kabayan, sa Article 2 ng impeachment complaint o yung hindi pagsasapubliko umano ni Chief Justice Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at yung hindi niya pagiging matapat sa pag-fill up ng kanyang SALN. Bukod kay Senador Enrile, ang mga nagsabing guilty si Chief Justice Corona ay sina Senador Edgardo Angara, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Franklin Drilon, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Teofisto Gingona III, Gregorio Honasan II, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Sergio Osmeña III, Francis Pangilinan, Aquilino Pimentel III, Ralph Recto, Bong Revilla, Vicente Soto III, Antonio Trillanes IV, at Manuel Villar. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ni Corona, kabayan, na hindi niya idineklara ang dollar accounts niya sa SALN na may kabuuang halaga na $2.4 million dahil sa Foreign Currency Deposit Act na nagsasabing sikreto dapat ang foreign currency deposits. Hindi rin kinagat ng mga senador na ito ang depensa niya na hindi nakadeklara ang 80 million pesos dahil daw halo-halo ang pondo dahil wala naman daw iniharap na anumang ebidensya o hard evidence si Chief Justice Corona para patunayan ito. Marami sa mga senador na bumoto para sa conviction ang nagbanggit sa kaso ng isang court interpreter na natanggal sa serbisyo dahil may mga assets siyang hindi idineklara sa kanyang SALN. Masyado raw malaki ang halagang hindi idineklara ni Chief Justice Corona para palampasin. Itinuturing nilang impeachable offense ito at paglabag sa saligang batas kaya nawala na umano ang tiwala kay Chief Justice Corona ng taong bayan. Pakinggan natin ang ilang paliwanag ng mga senador na ito. Kaya po ba natin tanggapin ang interpretasyon na kung ang $2.4 po ninyo ay ilalagay nyo sa safety deposit box, ilalagay nyo sa caja de hierro dun sa inyong opisina, or itatago nyo sa baul sa bahay, ay kailangan itong ideklara sa SALN? Pero pag dineposit mo sa $1 account, hindi mo na kailangan i-deposit sa SALN? Mukhang ginawa nating komplikado ang simpleng-simple. Kung ayaw ninyong ideklara, edi huwag kayong tumakbo para o tumanggap ng anumang pwesto sa gobyerno. Subalit kung ikaw ay naninilbihan sa pamahalaan, dapat lang at kailangan ideklara mo ang lahat ng ito. The Chief Justice is a learned man of law. He is in fact the Chief Justice of the Supreme Court. Bilang punong mahistrado, siya ay dapat na may higit na kalaman at pag-unawa sa diwa ng batas at tungkulin niyang ipatupad ito na walang bahid ng pagtatakip sa pansariling interes. Nung pong nagsasalita dito, si Chief Justice Corona, nagsusumbong sa taong bayan. Awang-awa po ako sa kanya. Akala ko totoo sinasabi niya. Hindi pala. If we acquit the Chief Justice, we would tragically lift the floodgate for public suspicion and widespread distrust on the highest institution of our judicial system. We also lower the bar of public accountability of government officials. Hindi layunin ng RA 6426 ang magsilbing kanlungan sa mga tiwali sa gobyerno. Bilang pinakamataas na mahistrado ng bansang ito, ang kanyang panunungkulan ay dapat walang bahid kahit katiting dahil sa mandato ng kanyang katungkulan